legit yun. Yes. Kung walang flash floods, doon sa lugar nila. Kung wala. Walang bagyo. Merong isa, ang pangarap niya nagpagawa ng pangarap niyang bahay. Tapos yung isa naman, nagpagawa ng 3 pintong apartment. So, ang nakikita doon, syempre, yung may apartment. Oo, yung maganda yung negosyo na yan. Sabi ni Miss Rose Tendencia dati, parang natutulog ka lang sa kabilang apartment, pang last door ka, yung kumikita ka doon sa 3, no? Actually, dito yung tawag mo dyan, passive income. Meaning, kahit hindi ka nagtatrabaho, hindi ka kumikilos, kumikita ka. Eh, kung nagtatrabaho ka pa, doble ka kumikita. Oo nga. Dito ba papasok yung Asenso Kabayan na programa nyo para sa mga OFW? Yes, ma'am. Buti nabanggit mo yung Asenso Kabayan. Una, ang Asenso Kabayan, hindi siya produkto, ha? Isa siyang programa na ang layunin ay mayangat, mapaganda, sa madaling salita, mapa-asenso ang lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang Pero hindi lang ito para sa mga OFW? Yes, ma'am. Kasama po sa pamilya nila. Okay. Sa pamamagitan ng Asenso Kabayan, na ilalapit ng BDO yung aming mga produkto at serbisyo upang mapabilis ang pag-asenso na kanilang hinahangad. Ito man ay sa paraan ng pag-iipon, tamang pag-i-invest, pabahay, pakosye, o kahit puhunan sa negosyong gusto nilang umpisahan at kahit sa edukasyon ng kanilang mga anak. Ano ang mga requirement? Magme-membro sila ng Asenso Kabayan? Okay. Ang tinutulungan po ng BDO ay ang mga taong tinutulungan ang mga sarili nila. Kasi naniniwala kami na kung tutulong ka rin lang, dapat yung tao may willingness sa sarili niya na gusto niyang umasenso at yun yung gusto naming makita. Ngayon, paano may papakita ng tao na gusto niyang umasenso? Kapag siya ay nag-iipon sa pamamagitan ng pag-iimpok sa Bangko de Oro. So, kung maliit lang na impok, halimbawa 50,000, pwede na yun? Yes, ma'am. Regardless po, kami sa BDO, hindi kami tumitingin sa laki. Kasi alam naman natin na iba't iba ng klase ng tao, iba't iba ang sweldo, iba't iba ang paggastos, pangangailangan, kaya hindi kami tumitingin doon. Ngayon, pagbalik niya dito, siya ay qualified na para kumuha ng loan sa BDO. Depende kung ano ang pangarap na gusto niya. Ngayon, ibinibase namin ang kanyang magiging loan, depende sa susunod na kontrata niya. At nasa ganun, okay. Parang so kasi ang OWA, meron 2 billion pesos na reintegration program loan, pautang para sa mga OFWs. Milyon-milyon yung mga OFWs na yan, no? So, meron din pala kayong ganyang programa? Akala ko gobyerno lang. Meron din po kami, ma'am, kasi ang ibig sabihin talaga ng BDO sa amin ngayon ay bida dito ang OFW. Wow! Bida dito ang OFW. Akala ko, parang magandang i-plug yan ng i-plug dito. Nga, no? Bida dito ang OFW. Yes. Gusto ko yan, ha? Ay, Rocky, ha? Bida dito ang OFW. Okay. We find ways, no? Okay, 9:30 ang ating oras. Mag-break lang po tayo. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Singit lang natin yung mga balita para sa mga kababayan natin sa Singapore. At siyempre yung ating usapang negosyo ni Yapi. Ano ang patok na negosyo kapag summer? Alam niyo na kung ano yan. Bukod sa halo-halo, may fruit shake. Yan. Yes. Bibigyan niya tayo ng tips paano magnegosyo ng fruit shakes ngayong summer. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Paramount Life and General Insurance. Wait lang. Stroke, hit and run, dengue can lead to the ER. Paano kung wala kang cash? Introducing the ER Card Plus, 5,000 pesos of emergency room coverage, 10,000 pesos accidental death coverage, accredited in more than 200 hospitals and clinics nationwide. 400 pesos lang. With ER Card Plus, cashless and treatment sa ER. For more information, call Paramount Life at 840-5585. Piolo Pascual po. Gaya ng ating mga kabayan, naging OFW din ako. Nagsikap at nangarap gaya nila. Kaya nakikiisa ako at ang BDO Remit sa kanilang pag-asenso. Sa BDO Remit, sigurado ang remittance. May kabayan savings na tulong sa pag-iipon at kabalikat mo sa pagpuntar ng bahay at kotse. Dahil ang BDO Remit, di lang daanan ng pera, daan sa pag-asenso. BDO, we find ways. Member PDIC. Maximum insurance deposit for each depositor, 500,000 pesos. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Di kayo
kasama kang madaling kausap. Katulog mo kaming maghahanda at magpaplano everyday because everyday matters. Paramount Life and General Insurance Corporation. Madaling kausap. Call Paramount Life now at 840-5585 or log on to paramount.com.ph. Kayo'y nakikinig sa gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Abangan at pakinggan ang gabay ng OFW International, ang kaisa-isang OFW radio program sa Pilipinas na simulcast sa Hong Kong at Singapore tuwing Sabado, 9 to 10 p.m. with Tita Lou Medina, brought to you by Paramount Life and General Insurance. Madaling kausap. Okay, 9:33 ang ating oras. Kasama pa rin natin si Philip De Volgado. At syempre narinig yung boses, kasama rin natin ngayon. Halika nga. Dito ka. Halika, upo ka. DJ ito sa kabila. Ako patay ka. Dito ka. Yan ang si Rick Striker. Dito ka sa tabi ko. Dali, halika. Si Rick Striker po yung narinig yung boses na walang kakwenta-kwenta. Ganda ng boss na walang effort. Walang ka-effort. Ito yung camera. Yan. Naka-archive broadcast kami. Bati ka naman. Hello sa mga listeners ng gabay ng OFW. Feeling ko nasa FM tuloy tayo. Yung oras sa show mo sa kabila, sige, plug mo na. Wala magagamit. 6 to 9 in the morning. DM Pinas FM? Yes. Pinas FM 95. Akala niyo hindi ko ba siya tatawagin. Salamat. Yan po si Rick Striker. At ang inyong phone number, 6 to 9 po every day. Kaibigan ko po siya at sinusurpresa niya ako. Gusto ko yung mga ganyan tao, no? Yung sinusurpresa? Oo, feeling niya kasi may problema ako. Nararamdaman na kaibigan ko pag may problema ako. O nga mo pala, wala na akong, yung bago na po yung aming Facebook. Yeah. At may bago na kaming, yung gabay ng OFW International na lang yung i-like nyo na lang yun. Yeah. Kasi meron mga taong sira ulo na nag-hack ng Facebook ng may Facebook. Hay nako, wala silang magawa. Kaya ingatan nyo po inyong mga passwords. Yeah. Make it complicated that no one will ever trace it or know it. Huwag magkalimutan mag-log out. Yan ang problema ko, nag-log out. Nakalimutan ko mag-log out. Nahahack. Mga wacko. Walang magawa. Anyway, 9:35. Narito naman tayo sa ating usapang negosyo muna. Kaya nga sabi ko kanina, no, habang nihintay natin yung Singapore. Wait lang, Mr. Philip, Perang pinaghirapan, dapat ingatan. Huwag waldasin kung saan-saan. Pati magnegosyo para future mo ay sigurado. Usapang pera, magnegosyo tayo. Game! Lawa mo ka, Vitalis Pian. Okay. Yap, ikaw na. Okay, malapit na ang summer. Ano pa ba ang napakasarap na inumin kapag napaka-mainit ang araw? Siyempre ang halo-halo or fruit shake. Siyempre. Para maging mabenta ang inyong mga fruit shake, dapat bigyan niyo ng bagong twist kesa yung mango shake lang or apple shake lang, ganyan. Gawin niyo siya may combination. Usually ang ginagamit siya na strawberry mango, chocolate banana, yung mga ganyan po. Kaya puwapatok ang mga fruit shake ngayong summer na to. Kaya, kahit maliit lamang na kailangan na puhunan para sa fruit shake, pero kung gagawin yung bago sa paningin ng mga tao, mga tipong mga green mango shake, mga ganun, mabibenta nyo naman do. At ang ating mga tips para sa negosyo ngayong summer tulad ng fruit shake, sa simula, bumili muna ng paunti-unting sangkap ng prutas. Magdagdag na lang kung dumarami ang benta. Kailangan nyo muna i-experiment kung papatok ba to sa mga kapitbahay nyo bago bumili ng napakarami para hindi masayang. At pangalawa, gagawa lamang ng fruit shake kapag may bibili para fresh na fresh ang lasa. Hindi yung magsastock kayo ng gawa na, di mawawala ng lasa, mga ganon. Yes. Pangatlo is magtanong sa mga kapitbahay, mag-survey kayo kung anong mga prutas ang mga hilig ng mga kapitbahay nyo kasi sila yung market nyo. So, kung malaman nyo kung ano yung gusto nila mga prutas, yun yung mabibenta nyo sa nila. Tsaka, wag nyo kakalimutan na ang chocolate ay mabenta sa mga bata. Masarap din to ihalo sa mga prutas na katulad ng saging. Tsaka, wag nyong kahaluin ng pinya at skim milk. Hindi masarap na combination yun. Yeah. Ayan, dyan yung nagamit pag HRM mo. Yeah. At ang last tip ay ang usual naman sarap na combination na strawberry mango, mango banana, chocolate banana, mango carrot, at pwede nyo rin gamitan ng mga healthy stuff like carrots, celery, mga ganong klase ng prutas para gawin yung fruit shake para mabenta ang inyong
negosyo. At ang saging naman napakamura lang naman niya. Bubulok lang yun sa palengke. Pwede ka nga magpulot lang sa palengke. Actually, Tito, tama si Yapi, no? Kung pipili ka ng negosyo, maganda rin talaga yung fruit shake rather than having halo-halo. Kasi, maraming prepared ka agad yun Oo. At, syempre, kung conscious ka rin sa pangangatawan mo, better to have healthy fruits siya, than the sweets masarap. of halo-halo. Oo. Tsaka, ano na siya, blender mo lang yelo, prutas, gatas, asukal, yun na yun. Hindi mo gagawa ka pa ng halo-halo, layer mo pa yung halo-halo, ganyan. Madali lang gumawa ng fruit shake, tapos masarap pa siya sa mga benta sa mga kapitbahay niyo. At less ang preparation. Saka kung meron ka lang blender sa bahay, di mo na kailangan. Ito yung 5 kilos ng saging, mga 100 lang yan, 5 kilo ng mangga, 250, 2 kilo ng asukal, 60 pesos, 60 pieces naman na plastic cups, 80 pesos lang, 60 pieces ng straw, minsan hindi mo na kailangan ng straw, no? 40 lang. So, puhunan dyan na 630, ang price per shake is 40 pesos, minsan 20. So, ang bilang na magagawa dyan na 50 pieces, 50 cups, no? So, ang kita dyan ay 2,000 piso. Di ba? So, pwede yan, di ba? Para sa summer ngayon. Yan mga OFW, kahit kayo nasa abroad, pag sinabi ng asawa nyo, magnegosyo tayo, ito po yung sinasuggest namin. Wag na wag kayong pabobola sa mga mister na ganito ang mabibilin, ganito, ganyan. Naku, huwag kayong maniwala. Magtanong po kayo sa amin. Dito pa rin sa Usapang Negosyo. Usapang Pera. Magnegosyo tayo. Perang pinaghirapan sa abroad, pag-ingatan mo. Pwedeng pang-retiro o puhunan sa negosyo. Kaya tara na, magnegosyo tayo sa Usapang Pera.